Tuloy ang pag-agapay ng D. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim. Good evening po, at kumusta ang inyong Holy Week so far? Good evening po at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Okay po naman, and sana po ay kayo ay ganun din, no? Sana po ay makapagbigay na naman kami sa inyo ng panibagong kaalaman, no? Yes, panibagong kaalaman. Syempre, pangangalaga sa ating katawan, pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Yan nga po ang agenda natin dito po sa ating programa. Kaya naman ngayon, kahit na Holy Week mode na ang karamihan sa atin, yung iba naka-standby na sa mga pantalan, pauwi ng kanilang probinsya, tuloy-tuloy pa rin po ang ating paghahatid ng impormasyon. At pag-uusapan natin, Doc, placenta previa. Ni-research ko to, Doc. Nakita ko na may kaugnayan sa uterus, Please educate us, Doc, kung ano nga po ba ibig sabihin ng placenta previa. Ito ba yung tinatawag nilang suhi or yung mababa ang matres, Doc? Ganun ba? Hindi, pero although it is, yun nga, related sa ating uterus, no? Sa placenta sa inunan ng mga buntis. So, tinatawag natin placenta previa pagka yung placenta or yung inunan ng bata sa mga buntis is partially or completely nakatakip po doon sa puwerta ng matres, which is supposedly hindi ganon dapat, no? And ito yun ngayong sinasabi na ang buntis kailangan during pagbubuntis ninyo ay nagpapa-prenatal care po kayo, check up, ha? Kasi walang tatanggap sa inyong obstetrician yung bang pupunta kayo ay manghanganak na kayo mismo, kasi hindi alam ng OBGYN yung inyong prenatal history. Kailangan bago kayo paanakin ng OB o ng doktor, alam nila kung suhi ang bata, alam nila kung kambal o triplets o kung ano ang posisyon ng placenta or inunan. Kasi pagka yung placenta nakatakip 100% or kahit partially lang doon sa cervix, magkokoso ito ng life-threatening hemorrhage or bleeding. Kasi pagka manganganak na ang babae, ina-IE yan, ini-internal exam naming mga doktor, no? Ang may placenta previa bawal ina-IE. Hindi mo dapat i-internal exam kasi masusundot yung placenta or yung inunan, which will cause a severe bleeding to the women. Siyempre, kanaturalan, talaga mag-a-IE ang doktor dahilan para alam kung 4 cm na, dapat na i-admit ang babae. Pagka wala pa pauuwiin pa yan. Siyempre, pag IE, siyempre may puwersa rin ng kaunti yung pag-IE kasi kailangang abutin ng finger ng doktor yung cervix ng babae, no? So, pagka may nakatakip yung placenta or inunan, ayun, pag nasundot yun, ay massive bleeding po yun, no? Now, ang cervix ito yung part na nababangga during sexual contact ng mag-asawa. Kaya ito rin yung part wherein inaabot yang sa internal exam ng doktor para malaman kung ilang centimeter na yan nakabuka, no? So kaya kung walang ultrasound na dala ang buntis, talaga naturally part ng examination ng doktor bago manganak is mag-internal exam sa buntis, no? So kaya takot din ang mga doktor sa mga walk-in na buntis na wala man lamang dalang ultrasound. Kaya huwag niyo ilagay sa risk yung panganganak nyo kasi
hindi nyo alam kung normal yung baby, normal yung placenta. Disgrasya ho kasi ang aabutin ninyo. Ito ho ang isa sa pinakamahirap na kondisyon ng buntis, na lalo na ho walang prenatal, tas sa bahay lang ng anak. At talaga hong magbi-bleed to the max ang pasyente, pwede hong ikamatay ng mother, no? Mother. Yes. Pero ano po yung pinaka-main cause kung bakit nagkakaroon ng placenta previa ang isang babaeng nagdadalang tao, Doc? Ito ba ay dahil sa pagiging obese niya or sabihin natin sa kinakain niya? Actually, ang kadalasang cause or risk factor na rin at the same time, yung pagkakaroon ho ng peklat or scarring sa uterus due to iba-ibang mga kondisyon, tulad ho kung may mga ilang cesarean na kayo, syempre ho yung hiwa at yung tahi, at halimbawa nakailang miscarriage na ang babae, so ilang beses na hong naraspa, we call it DNC. Ayan ho, makaka-affect ho yan pagka yung fertilized fetus mag-i-implant na ho doon sa lining ng matres ng babae. So mas high risk ho yung may cesarean at ilang beses nang naraspa. Yung mga marami na rin hong anak, we call it multiparity. Mas may likelihood yan na marami na hong peklat or scarring. Nagkakaroon ho kasi ng changes sa uterine lining, sa lining ho ng matres pagka marami na hong anak. Yung sinasabi natin medyo numinipis na pagka marami na hong anak. And maternal age, of course. Siyempre ho, mas may edad ang mother, mas high risk na ho sa ganyan. Kahit first time niya pa lang, Doc, na magbuntis, pero medyo may edad na siya, late na yung kanyang pagbubuntis, at risk siya. At risk siya, kahit na first time, no? Kasi nga, siyempre, iba na ho ang katawan ng ng medyo may edad na. And anong edad ba yung sinasabi natin? 35 years old and above. No? So medyo high risk na po yan, no? Kadalasan nga minsan kahit wala namang specific reason, yung age lang ang reason, nire-recommend na rin ng OB na kung gustong magpa-cesarean pagka 35 and above, no? How about, Doc, yung lack of physical activity? Kasi 'di ba may sinusuka tayo yung centimeter kung pwede na nga pong manganak yung pasyente or kinakailangan na mag-undergo ng cesarean. Siyempre ho, mas mahirap umiri ang walang exercise. But although, yung sedentary lifestyle, hindi ho yun reason for CS. But yung age, ayun, pwede yung i-consider yun pag medyo may edad na ang babae, no? And also, ang talagang main reason ng, or absolute reason ng pag-CS, yun ho, pagka yung maliit yung sipit-sipitan, pag maliit yung pelvic inlet ng babae, yun. Kasi, siyempre, kung ano yung size ng pelvic inlet mo, kahit ilang anak ka, yung pa rin yung size niya. Maliit kung normal size ng baby. So, talagang palaging hirap ang mother manganak ng normal delivery. So, pagka maliit ang pelvic inlet mo, yan yung sinasabing, pag na-CS ka, lahat na CS. Yun ang absolute. Pero kung mga ibang reason lang, relative indication lang yon. Pwedeng nag-CS ka ngayon, pero yung mga susunod mo, pwede kang mag-normal, no? Also, yung pag may mga uterine abnormalities, so, halimbawa may mga myoma o kung ano pang bukol sa matres, ayan, nakaka-affect ho kasi yan sa shape ng uterus na nakaka-apekto rin ho sa implantation ng fetus. Of course, kapag may PCOS, Doc, possible, yes, kasi ano rin yun hadlang din yun doon no? Kaya kasama rin yun, no? Kasi yung myoma nga lang kasama na how much more ang PCOS, no? Of course, yung paninigarilyo ho, no? So, stop nyo ho yan kasi bukod ho sa high risk kayo magkaroon ng placenta previa, kadalasan ho pag smoker ang nanay at during pregnancy, naninigarilyo pa rin siya dahil hindi nga maihinto, maliit ho ang baby.
Yung size hindi gaanong lumalaki ang baby, no? And yung may mga assisted reproductive technologies, anong ibig sabihin? Tulad ho ng mga nag-IVF, yung in vitro fertilization, yung alagaan mo na yung baby sa test tube, pag okay na, saka i-implant sa uterus ng nanay, ayan. Kasi artificial yung way, mas high risk po yung mga yan sa placenta previa. But, of course, ang mga naka-IVF naman, nakapagpa-IVF nga Ibig sabihin, under prenatal care talaga yung nanay. Kumbaga, bibihira sa ganyan yung hindi magpapaalaga. Talagang alaga ng doktor yan. Ang kadalasan nadidisgrasya sa placenta previa, which is a life-threatening massive bleeding, yun hindi talaga nagpapa-check up. No? At yung may mga history na sa pamilya ng placenta previa, syempre nadadala pa rin yan sa genes. So ayun malaki ang tendency pwede kayong magkaroon yan. No? Pero yan naman kung naalagaan kayo ng prenatal sa ultrasound pa lang, alam ng posibleng may ganyan kayo, i-advise na talaga kayo ng CS ng doktor nyo na hindi na kayo mag-undergo ng normal delivery. Kasi pag CS ka, hindi ka na i-AIE. So naka-schedule na talaga yung yung delivery mo. Panganganak. Pwede ka nang mamili ng date ng birthday ng baby mo kung few days naman, di ba? So, hindi na mag-AIE ang doktor. So, wala danger ng mag-bleed pa no? Okay. Pag-usapan natin, Doc, sintomas ng placenta previa, kasama ba dyan yung bleeding, yung contractions, at ano-ano nga rin po ba yung komplikasyon na maaaring maging dulot nito sa ating pagbabalik? Well, Doc, para po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyong pong clinic address, hotline number, at yung ating promo, available pa rin daw po ba, Doc? Available kasi ibinalik natin, di ba? Kaya lang limited, wala pa 2 weeks. So hanggang sa Sunday na lamang po. Yung ating free check-up, free urine, free sugar testing, and free colon cleansing for your referral, no? Pwede pa kayong humabol hanggang sa linggo po, no? So, i-take advantage. Makiagaw na kayo sa slot. Limited lang ang slot per day. So, magpalista na kayo sa ating free check-up. And huling nyo na ito, chance, no? So, pag di nyo pa ito nahabol, kayo na may pagkukulang. Then, of course, yung ating promo package, which is mas maganda kaysa yung dati kasi dito nagkaka-free kayo. Yung pangatlo, pag bumili kayo ng 2, free na yung pangatlo. Either alin yung choice ninyo. So if you buy 2 detox, may free kayo which is vector scan or 1-day blood cleansing. Or kung ang binili naman ninyo is detox and blood cleansing, ang free ninyo is vector scan. Ayun nalilibre nyo na yung isa, which is ang laki ng savings ninyo dyan. And yung high dose vitamin C, di ba yan extended talaga, so discounted pa rin yan hanggang ngayon. Nagkakaroon yan ng antimicrobial and anti-cancer effect. Ginagamit na rin yan sa US, no, sa mga ospital. At ayun nga po, ang high dose vitamin C, bukod sa lalakas kayo, gaganda kayo at puputi kayo at pumipino yung mga pores. Kaya blooming kayo pag after ng magmumukhang bata. Magmumukhang bata kayo immediately after the procedure, no? And of course, wala itong expiration. Pag prepaid ninyo, bayaran na para hindi na kayo mapagsarahan. And transferable po ito, no? And of course, yung atin palang anti-aging soap and whitening soap po, no? So, yung anti-aging nakakabanat nakaka-lift, nakakabawas ng wrinkles, and yung whitening soap po natin very effective kasi kahit hindi nyo ibabad sa skin ninyo, kahit immediately hugasan po ninyo, ikumpara ninyo sa kabilang forearm ninyo, mas maputi talaga. And hindi siya nakaka-dry ng skin, unlike other whitening soap. After tuyot na tuyot po ang skin ninyo. Available OD cash on delivery. So text po kayo sa amin para maibigay namin sa inyo yung link, no? Look for IV, anti-aging and whitening soap. Habang may stock po kami, makiagaw na po. And paki-like, share and subscribe na rin po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook para yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan.
And ang clinic ho natin, tayo yung nasa 11th floor, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. Usapang placenta previa, yan po ang ating tatalakayin dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Usapang placenta previa, ang pagbubuntis nga po, Dok, ay isang sensitive stage para sa mga babae, kaya dapat maging maingat tayo at inuugali natin na magpakonsulta sa doktor. Pero Dok, gaano nga po ba ka-common itong placenta previa para sa mga babaeng nagdadalang tao? Actually, hindi naman ganun siya ka-common. So, bihira lang po. Kaya nga, pag natsetsempo doon sa mga nanganganak sa bahay, ayun, doon po talaga. No? Siyempre, kung nasa hospital ka, kahit na accidentally nag-bleed, may magagawa pa rin hong paraan. No? Kaya, mga mother, huwag niyo hong ugaliin ang panganganak sa bahay at kumadrona. Kasi pag nag-massive bleeding kayo, wala hong magagawa dahil yung lugar ho, hindi ho talaga kayo masasave. Oo, hindi ho properly equipped. Plus, syempre, kung kumadrona lang ho, kahit na nga ho yung nasa ospital, medyo mahihirapan pa kasi ho, mabilis yung blood loss massive yung blood transfusion mo, syempre, patak-patak lang ho yun. Kaya may danger pa rin ho. So, ang bleeding, Doc, isa sa mga sintomas ng placenta previa kapag dinudugo na yung babae? Yes, no, definitely. Isa ho yan sa pinaka-mark ng placenta previa. At saka bright red talaga yung bleeding. Ibig sabihin ho ng bright red, fresh talaga ho, hindi yung naimbak ng dugo, na clotted na hindi. Ibig sabihin, at present, you are bleeding talaga, no? Tuloy-tuloy, continuous bleeding yan, bright red. And it may occur suddenly, no? Or pwede rin hong intermittently throughout pregnancy. So pag may mga ganun-ganun ho kayo, magpakonsulta na ho kayo kasi may tendency nga hong signal na ho yun na baka kayo may placenta previa, no? Basta ho bleeding sa buntis, hindi ho yan normal, no? Yung contraction, yung kanina nabanggit natin, Doc, di ba? Parang naninigas yung tiyan mo, hindi mo alam kung nadudumi ka or ano ba yung nararamdaman mo? Hindi ho normal yun. Dapat to. Kasi minsan ang contraction or hilab, meron hong walang pain pero ramdam nyo lang na nagko-contraction yung baby ninyo, no? It may be painless, it may be also irregular. So, isa rin ho yan sa simptomas. O, pagdurugo, may mga hilab-hilab po kayo. And, ayan ho, mahirap pag itong preterm labor, no? So, pag nare-regular na ho kasi yung contraction, isa ho yun para ma-differentiate nyo kung kayo ho ay nagle-labor na o hindi pa. Pagka ho yung intermittently lang, yung sabihin walang pattern, no? Hindi ho yun. Pero pagka regular na ho ang contraction ninyo o hilab, sign ho yun ng mga nganak na kayo. Kahit ho wala pa sa buwan. So pag 7 months pero nakikita nyo parang tuloy-tuloy na yung bleeding, no? So, pwede ho kayong magkaroon ng preterm labor, no? Siyempre ho, pag nag-preterm labor kayo, hindi lang ho yung mother, pati ho yung yung baby is at risk, no? So, maliit pa ho siya, hindi pa ho capable na hindi lahat hindi pa fully developed. Yes, kaya ang danger ho pagka preterm labor malaki ho, no? And yung abdominal pain, of course, no? Pagka sumasakit yung tiyan, may discomfort kayo, no? Hindi rin ho normal yan. Yung ang feeling nyo ho ba ay parang may pressure sa lower abdomen ninyo or yung sinasabing parang malalaglag yung puson mo. Yun ang term ng iba.
Amoy bagoong bang pechay mo? Ito na ang sagot dyan. Maglagay ka lang nito sa panty or singit mo, for sure di ka natitigilan ng jowa mo. Oo, be, pang pechay tong pabango na to. No worries kasi wala siyang harmful ingredient. Ginawa talaga para sa mga sensitive na balat. Maliit lang. Ganun ang klase ho ng abdominal pain ninyo, no? And ayan, fetal distress, no? So pagka ho yung hindi ho ba dati, alam nyo naman gumagalaw-galaw yung baby. Pero lately sumisipa, gano'n, di ba, Doc? Oo, normally, no? But lately, parang napansin mo, parang hindi siya sumisipa. Parang maano na yung paggalaw niya, nabawasan. Tsaka, ayun ho, na-abnormal yung heart rate pattern. Aba, signal po yun na baka ho, ayan, mag-placenta previa kayo or may regular contraction kayo, then may padugo-dugo kayo at yun hong sinasabing para nga hong malalaglag yung puso ninyo. Yan ho lahat simptomas na kayo'y pwede hong may placenta previa, lalo na ho kung hindi nga kayo nagpapa-prenatal. Kasi kung nagpa-prenatal kayo, makikita na ho yun sa ultrasound na mali pala yung posisyon ng ng bata. Inunan ninyo. Hindi nga po, Dok, lahat capable sa pag-handle ng gastusin kapag nagbubuntis, ano? Kaya isa siguro mga rason yung lack of budget sa pagpapacheck up sa doktor. So ano maaaring maging komplikasyon, Dok? Ito ay pananawagan sa mga tatay, no? Pagka buntis si misis, kailangan niyo hong paghandaan ang panganganak ng inyong wife. Hindi ho pwedeng iaasa ninyo sa mga public hospital. Ako na ho nagsasabi sa inyo bilang doktor, iba ho ang treatment sa public and private, no? So, maawa ho kayo kay misis, no? Kasi hindi nyo rin masisisi yung ibang doktor kasi ho, sa sobrang dami ng nanganganak. Minsan yung mga doktor may hawak pang nanganganak, eto na naman, may naka-wheelchair na naman ho, lalabas na, no? May mga nanganganak po sa wheelchair, no? Sa mga hospital na talaga hong paanakan, no? So, kung wala ho kayong budget, wag hong magbuntis kayo ni misis kasi kawawa yung babae. Minsan, pati anesthesia, kulang ang lagay kasi nga tipid, kasi public. O edi mararamdaman ng misis. Iba ho pagka sa private kayo. Kaya hindi nyo ho alam ang hirap ng babae. Kawawa ho ang babae sa treatment sa mga public hospital. Kasi ho ang mga doktor dyan overwork na sa oras, sa dami ho ng trabaho. Maraming nanganganak, kulang ho sa doktor, no? Isa ho sa komplikasyon is what? Siyempre ho, maternal hemorrhage, which is sabi nga natin, life-threatening, duduguin ho yan ng sobra na pwede hong ikamatay ng babae. Kasi nga sabi natin, mahirap pong habulin na yung pagdurugo malakas, ay yung blood transfusion ho, papatak-patak lang. Hindi ho mahahabol pag sobrang dami ng bleeding. Preterm labor, yun na ho, mapapaanak ho yan na wala sa oras. Pwede hong 7 months mailabas na ang baby because of that, no? And of course, placental abruption. Yun ho bang nauunang lumabas yung panubigan, no? So, pagka ganun kasi, kailangan mailabas na kasi matutuyo na ho Pag naghiwalay na ho yung placenta, yung inunan, sa uterus ng babae, lalabas na yung fluid. Kailangan ho, maianak na rin yan ng babae agad. Kung hindi pa ho, dahil kulang pa yung contraction, cesarean ho ang labas ng babae, no? Yung mga simptomas ho na ating sinabi, kailangan alam nyo yun para alam yung baka placenta previa ito, no? And wherein there is a need for cesarean delivery. Pagka ho kasi cesarean, wala na ho yung mami-minimize yung risk ng bleeding. And yung mga iba pa hong komplikasyon, dahilan sa nai-schedule na ho yun ahead, hindi nahihintay yung mag-contraction pa. Basta ho tama na sa buwan, pwede na hong i-CS ang kababaihan. But among all the symptoms, bleeding ho talaga ang pinaka-isa sa komplikasyon ng placenta previa. Paano yung treatment, Doc? Kinakailangan mag-bed rest yung babaeng nagdadalang tao? May oral medicine ba dito? Or paano maaagapan rin yung bleeding? Yes, of course. So, kailangan talaga ang monitoring and observation. Ito ahead to, bago mga anak, no? Para malaman yung placental position. And, syempre, bed rest. Total bed rest. Ibig sabihin ho, nakahiga talaga. Hindi ho pwede yung patayo-tayo, pati sa CR.
And kadalasan ho, kailangan talaga ng hospitalization. Lalo na ho pag severe ang bleeding, for close monitoring and medical intervention. And kadalasan ho, kailangan ng blood transfusion talaga to replace any blood loss. Also, kadalasan ho yung baby, kasi nga ho, preterm delivery, kadalasan, kailangan hong i-ICU, neonatal ICU, NICU, para ho kung biglang nahirapan huminga yung baby kasi hindi pa ho mature yung lungs, makakapag sila agad ng immediate medical needs, no? So marami hong kailangan wherein pwede naman ho itong ma-prevent kung nagpa-prenatal check-up ho kayo during pregnancy, no? Kasi ho, life-threatening ho ang massive bleeding. Kaya talaga yung pagbubuntis kailangan paghandaan, ano? Yes. At pagplanuhan, Dok, dahil hindi talaga biro. Anyway, Dok, para nga po muli sa mga gusto pong mag-avail ng inyong services sa clinic at ng ating promo dahil huling arriba na ito this coming Sunday, di ba? Kaya Yes. pwede po nating i-plug po muli. Okay, so yung atin may oras pa ho kayo, no? And ayun po, no? Yung atin pong free check-up, limited lang ho kasi ang slot per day. So ibabalik pa rin ho pati free urine and free sugar testing and free colon cleansing kung may dala kayong referral. And yung atin hong promo package, which is mas maganda ngayon kaysa ho dati, pag bumili ho kayo ng dalawa, yung pangatlo free. So if you buy 2 detox, libre ho ang vector scan or 1-day blood cleansing. Or pag ang binili nyo naman ho, isang blood cleansing, isang detox, yung vector scan ho, siguradong free nyo na, no? And yung high dose vitamin C ho natin, of course, is extended po yan. So i-prepaid na ho, bayaran na ho, as many as you can na pwede nyong kaya nyong i-prepaid kasi walang expiration yan. And kahit kailan nyo gamitin, and transferable po yan, no? And marami hong uses ang high-dose vitamin C. So medically, ginagamit na ho yan sa US sa hospital, anti-cancer and antimicrobial effect. Nakakapagpaganda ho yan, nakakapagpaputi, nakakapino ng skin from the inside out. Yun. So, ibig sabihin ho, gumanda yung mga internal organs ninyo, kaya ho nag-glow kayo sa labas. Pero wala kaming ginalaw sa inyo physically outside, no? And also, yung atin hong anti-aging soap, nakakabawas ho ng wrinkles, nakakabanat ng skin, whitening soap. So, talaga hong effective, nakakaputi kahit hindi nyo ibabad and hindi ho nakaka-dry ng skin. Makiagaw na po kayo habang may stock po kami. Sa simula ho, isang tao lang sa family. Later, ang bili na ho, 4 na, 5 na, the whole family. Pinapakyaw na. Sila na rin ho ang parang nagma-market pag nakita nilang effective, no? So, ayun po. And paki-like, share, and subscribe na rin po. Paki-type lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Para yung mga na-miss out yung episode, pwede nyo hong makatch dyan. And kami po ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Hindi ho kami sarado. Open ho kami kahit mahal na araw. Dahilan sa may mga pasyente ho kami naka-injectable antibiotic because of walking pneumonia. So bukas ho kami. Pero kailangan ho magpalista kayo ahead. Huwag hong nagwo-walk-in kasi ho yung oras, no? You know, our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po, and have a meaningful Holy Week. Likewise, Eli. So good night and keep safe. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Placenta Previa ang ating naging discussion. Hindi man po ito ganun ka-common, pero seryosong kondisyon na dapat pong agapan at bigyan ng pansin para sa kaligtasan na rin po ni Mami at ni Baby. Inyo pong nakasama, Ella Nibensal, para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo
Sama-sama tayo Pilipino.